Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, papalapit na po yung eleksyon at kaliwat ka na po yung pagsasagawa po ng meeting de avance ng mga iba't ibang mga politiko, mga kandidato po sa darating po na eleksyon. Ngayon, um, nagkaroon po ng solong meeting de avance si Congressman Marcoleta at alam naman natin na parte po siya ng Duterte. Pero yung kanyang kinaanibang simbahan, yung Iglesia ni Cristo, hindi po magsusolid na Duterte. So, kumbaga, hinati-hati po nila yung kanilang pagbibigay ng endorso dahil alam naman natin ng Iglesia po ni Cristo, black voting po yan. So, kung ano po yung ikakampay ng kanilang ministro, possible po 100% o hindi man 100%, talagang kung sino yung sinabi, yun po talaga yung iboboto nila. So ito, maganda po yung naging punto rito ni Boss Dada. So si Boss Dada naman yung panoorin natin tungkol dito sa sa issue ng hindi pagbibigay ng solid Duterte ng Iglesia ni Cristo. So ito, panoorin po natin. Ito seryoso na to. Tanggalin na natin yung background music natin. Yeah, seryoso na to Seryoso na to mga bossing. Kasi ganito. Maraming mga followers tayo ang may mga followers tayo na Jesus is Lord. May mga followers tayo na mga Iglesia ni Cristo, Mormon, Sabadista, iba-ibang religious belief. Okay? At sila ay nalulungkot. Ang mga DDS ngayon ay konting lungkot, merong konting agam-agam at merong konting tampo dahil dyan sa naganap na malaking meeting de avance, solong meeting de avance ni Congressman Rodante Marcoleta. At nagpakita ng suporta ang napakaraming mga kapatid natin sa INC. Pero may mga kumakalat na chismis na hindi yung 10 ang dadalhin ng ICC, ng INC. Hindi po itong 10. May ilan lang po dito sa 10 ang kanilang kukunin. If I'm not mistaken, kukuha sila dito sa atin ng 3. Si Senator Bato, si Bongo at saka si Marcoleta, si Kiko at si Bam. Tapos sa kabila yata si Camille, si Aimee, basta parang 5 yata doon sa kabila. So parang lumalabas, 10 lang yung kanilang ini-endorso na kandidato. At nasasaktan ang mga DDS syempre dahil they were really expecting na full force ang buong Pilipinas dito sa Duterte. Huwag kayong mag-alala kasi katulad dyan, si Rodante Marcoleta, dinadala naman tayo, ibig sabihin, noong nandoon naman sa may kanyang meeting diba, siyempre simbahan niya, nagpakita ng suporta ang kanyang simbahan, siya ang bida doon. Pero kahit siya ang bida doon, dala-dala pa rin naman niya yung kanyang mga kasama sa PDP, Duterte. And yung mga kapatid natin na iglesia, bagamat meron silang tinatanggap na listahan kung sino ang iboboto, ang preferred ng kanilang simbahan na iboboto or endorse ng kanilang simbahan, it is still up for the members kung sino talaga yung iboboto nila. And I believe that with all that's happening in this country, our brothers and sisters in INC understands the importance of voting for this 10 candidate. I'm not saying i-disobey nila yung tagubilin sa kanila ng simbahan. Pero ano din yan, utos din yan ng Panginoon at binigyan tayo ng Panginoon ng free will para i-practice natin. So, ang rito, ibig sabihin siguro dito ni Boss Dada, ika nga, chismis pa lang naman. So wala pa namang official na statement yung INC. Kung talagang yun yung mga binanggit niya, yun lang yung i-endorse ng INC. At the same time, hindi talaga natin pwedeng i-please lahat.
alam mo yun, kumbaga dito, pwede, hindi naman natin alam kung paano umiikot yung tagubilin diyan sa sa INC, nagaya tuloy tayo, sa INC, na talagang kailangan solid na block voting. Pwede sigurong magbigay ng pahapyaw yung kanilang ministro na iboto nyo yung konsensya, kung ano yung konsensya ninyo. So, kung merong ganung tagubilin, since chismis lang naman yung sinasabi ni Boss Dada, is pwede rin naman tayo mag-spekulasyon ng ganun, na pwedeng bigyan sila ng leeway na mamili. So, siguro for now, ito lang muna yung listahan na i-endorse ng INC, pero pwede pang magbago yan sa mga susunod na araw kasi nga papalapit pa lang naman. No? Siguro pwede sila maglabas ng sikretong mensahe sa mga miyembro nila the day before, di ba? Pwedeng one day before ng election, maglabas na sila ng another statement kung sino talaga yung official na susuportahan ng INC. Kasi pwede rin naman kung totoo man yung chismis na sinasabi rin ni Boss Dada, pwede rin naman na, alam niyo yun, siyempre, hindi natin pwedeng tanggalin pa rin yung sinasabi ng iba na pwedeng kailangan suportahan ng INC yung marami para at least 'di ba walang magtampo sa kanila kasi may mga miyembro din naman sila na politiko for sure yun na tatamaan na pag hindi in-endorse yung ibang political party, tatamaan yung mga ibang miyembro nila na tumatakbo rin sa mga iba't ibang posisyon dito sa gobyerno natin. Kaya hindi talaga natin pwedeng i-please yung lahat. So, sa ngayon, kung ano yung tagubilin muna ni Pangulong Duterte ng ibang grupo, doon muna tayo sumunod. Ngayon, kumbaga, wag mo natin masyadong seryosohin kung sino man yung in-endorso ng INC. So I believe that even if JIL or o kung ano pa man ang simbahan ang nag-endorse ng kanilang mga kandidato, I know that the Filipinos, and considering that INC, JIL, or whatever church, Muslims, Christians, Catholic, hindi naman lahat, atulad niya sa Katoliko, alam naman natin, ang suporta ng Katoliko nasa mga dilawan, pero nakikita naman natin na hindi naman lahat ng Katoliko bumoboto sa dilawan. So binigyan tayo ng Panginoon ng free will, ng kalayaan para pumili, demokrasya personal, binigyan tayo at may demokrasya sa Pilipinas. I think na itong mga ganitong issues wag na natin palakihin. Mas magtiwala tayo, mga bossing, that we have done enough. Ako bilang isang vlogger at ako bilang nangangampanya sa Team Duterte, naniniwala ako that I have done everything that I can to inform the people na kung ano ang importance ng pagkapanalo nitong 10 ito. I believe that yung mga nalalaman kong mga plataforma, mangilan-ngilan na nalalaman ko, hindi kasi lahat ng plataforma nila alam ko. Si Pastor, lahat ng plataforma ni Pastor, alam ko. Pero yung plataforma ni Bondok, ni De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Rodriguez, Salvador, hindi ko kabisado. Pero naipaintindi na natin sa mga taong bayan kung anong klaseng mga tao ito at kung papaano magsisilbi ito sa bayang Pilipinas. Kaya ako, I know sa sarili ko that I have done my part bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, na ayaw ang ginawa ng gobyernong ito sa Pangulong Duterte natin, ginawa ko yung part ko. Ngayon po, napakarami kong gamot. Ayan, napakarami kong mga gamot, mga bossing. I have been traveling since the start of the campaign. Actually, even before the campaign starts, nagta-travel na kami. We go to Asia, we go to Hong Kong, I went to Hong Kong. I went to I think Hong Kong several times. I went to Thailand. Nagpunta ako sa Malaysia. Umikot na tayo and we've met fellow Filipinos na nagtatrabaho sa abroad. And talagang ipinakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy sa kanila. Okay? So, dito rin sa buong Pilipinas, umikot tayo. Halos lahat ng maliliit na barangay. Noong nag-start po yung kampanya, nagsimula na rin tayo mag-ikot. Ang Pastor Apollo for Senator Movement, nagsimula na po yan magbahay-bahay. Bawat isang syudad sa Pilipinas, halos merong 2 o 3 na
KLC or Kingdom Light Congregation, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. So, daan-daan yan, libo-libo yan sa buong Pilipinas. Ako, sinasabi ko na if Pastor Apollo Kibuloy and Duterte mananalo, napakadali na lang para sa kanila ang maghatid ng serbisyo para sa mga Pilipino. Kasi meron na nga tayong mga satellite offices. Magsisilbing satellite offices itong mga KLCs sa buong mundo na tutulong sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Basta may Kingdom Light Congregation, yan na rin yung magiging action center natin. So imagine, ganun na lang kabilis kapag inilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy itong 10 na to, ganun na lang kabilis mag-serbisyo. Kasi nga, meron ng mga satellite offices automatic na mako-convert to satellite offices and action centers itong mga Kingdom Light Congregation churches ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yung iba, iniisip pa lang nila or hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung budget nila. Tayo, alam na natin kung anong gagawin natin at hindi lang pera ng Pilipinas yung gagasasin ng team ni Duterte. Pati personal na mga pera nila. Si Pastor Apollo Kibuloy has been spending their money, their church money, their hard-earned money para sa mga Pilipino. Ngayon pa kaya, mas madadagdagan yung serbisyo and yung humanitarian efforts ni Pastor Apollo Kibuloy dahil may pera na ng gobyerno na trilyon-trilyon na pwede nating i-allocate sa mga talagang totoong issues ng bayang Pilipinas. So, napakaswerte natin if we are going to vote for Pastor Apollo Kibuloy. Napakaswerte natin. Hindi lang taga Kingdom of Jesus Christ ang matutulungan ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng probinsya, lahat ng simbahan, lahat yung kanyang cry for yung freedom of freedom of religion. Lahat ng relihiyon saklaw yan, hindi lang ang Kingdom of Jesus Christ. So, si Pastor Apollo Kibuloy hindi naman yan tumitingin kung sinong tutulungan niya. Kung INC, kung JIL, kung Sabadista, Muslim. Basta si Pastor Apollo Kibuloy, kung Pinoy ka, Pilipino ka, kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng serbisyo, deserve mo. Ganun lang yun. Okay, so, para sa akin, So, yun yung pinakapunto lang dito ni Boss Dada. Kumbaga, hindi malaki pa rin tulong kung yung itong INC ay maglalabas ng statement na susuportahan yung Duterte. Pero dahil nga nandyan naman si Congressman Rodante Marcoleta, isang miyembro ng INC, I think naman na mas naiintindihan din ng INC yung kahalagahan ng Duterte. Tulad ng mga sinasabi nga rito ni Boss Data, di ba? Piniliwanag niya kung yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kagaya kasi doon sa alyansa at yung ibang political party, naggasgas na yung kanilang mga plataforma. Yung ginagamit nila way back pa, simula nung nag-umpisa sila sa politika. At yun pa rin yung kanilang plataforma. Kaya nga kailangan natin subukan yung mga bago, fresh idea, para, alam nyo yun, nakaka-adapt na sa modern natin ngayon, life natin ngayon, di ba? So, yung mga dati kasing mga politikong tumatakbo ngayon, ay mga dati pa yung mga plataforma nila, hindi na naaayon sa panahon natin. Kaya nga, napakaganda yung sinasabi nga natin lagi, di ba? Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So, solid tayo sa Duterte. Ngayon, meron kayong free will. Nasa konsensya nyo, kung kayo ay magdadagdag pa ng dalawa o hindi na. So, nasa atin po yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.